Nagalit ang anak ko sa ginawa ko? Paano nga ba i-handle ang mga ganitong sitwasyon? Isa na namang magandang araw sa ating mga mapa na talaga namang ang sisipag sa pag-aalaga ng mga anak. Simula nga itong Mayo, nagsimula na ding laging maulan tuwing hapon dito sa amin. At kapag ganitong maulan, ang sarap talaga sa pakiramdam. At ang saya-sayang makita yung bawat patak nito. Kaya kapag ganito, tumatambay talaga kami dito sa terrace para libangin ang aming mga sarili sa panunood ng ulan. Mahilig din ba kayong manood sa ulan? Tapos merong magandang music? Kaya tara muna't mag-relax habang nanonood sa ulan. Ulan na. Maya-maya nga't nagutom na itong aking aling maliit, kaya ipaghahanda ko muna nga siya ng kanyang merienda. Hinarap ko na nga siya ulit dito sa labas para habang nagme-merienda ay napapanood niya pa rin ang ulan. At syempre, bago kumain, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Sinimula na rin nga naming turuan si Via na laging manalangin bago kumain. Kahit na hindi niya pa talaga ito nauunawaan. Pero naniniwala ako na ang modeling ay isang effective way para matutunan ng isang bata ang isang bagay. At for today's merienda, pinaghanda ko nga ang aking baby ng mixed vegetable puree. Pinagsama ko nga ang broccoli at kalabasa. Sobrang thankful nga kami sa Panginoon dahil napakaganang kumain ni baby ng gulay kahit na wala pa itong timpla. Malaking factor nga na kung bakit magana nga itong si baby kumain ng gulay na walang timpla ay dahil hindi pa siya nakakatikim ng kahit anong malalasang pagkain. Sobrang nagpapasalamat nga kami sa Panginoon na natutunan namin ito bago pa siya kumain ng solid food, na dapat pala ang isang bata sa kanyang taon 1 to 3 ay hindi muna dapat makakain ng kahit anong malalasang pagkain. Dahil kapag nakakain na yan ng matatamis at malalasang pagkain, may iwan na yan sa kanyang isipan na ang masasarap na pagkain ay ang matatamis lang o malalasang pagkain. Kaya ngayon, sobrang thankful talaga ako sa Panginoon na makita yung baby ko na sarap kumain ng gulay at lagi niya pa itong nauubos. Buti naman at hindi ako ulit binigo ni baby na ubusin ang pagkain. Dahil bilang isang nanay, kasiyahan ko talaga na makita na lagi itong nauubos. At pagkatapos nga niyan, hinayaan ko muna siya saglit na maglaro sa tubig as part ng kanyang sensory play. Pero nung nag-decide na nga akong linisan siya, bigla na siyang nagalit. Ito talaga yung nakaka-challenge sa ating mga nanay. Yung mga oras na to, naglalaban talaga sa isip ko kung pagbibigyan ko siya o magsa-stand ako doon sa nasabi ko. Alam niyo mga mapa, madali lang yung pag-aalaga sa mga anak natin na pagpapakain, pagpapaligo.
Pero ang pagtatama sa baluktot nilang pag-uugali, ito talaga yung challenging part. Dito, pinanindigan ko pa rin yung sinabi ko na maghuhugas na kami. Natutunan ko rin kasi na hindi porket umiyak siya ay ibigay ko na agad yung gusto niya. Dahil kapag pinagbigyan ko siya, matatanim sa isip niya na kapag umiyak siya ay makukuha na niya yung gusto niya. Hindi lahat ng iyak niya ay dapat masunod. At gusto kong matutunan ng anak ko kahit sa ganitong edad na kami ang masusunod bilang kanyang magulang. Ginawa ko ito kasi mahal ko yung anak ko. Dahil hindi lahat ng awa ay nagpapakita ng pagmamahal. Lalo na kung magdadala ito sa kanila sa maling asal. Sa dulo ng kwento, nakita ng anak ko na hindi siya ang masusunod, kundi ako na kanyang magulang. Pero okay pa rin kami. At ngayon, let's continue to Nanay's work. Sasamahan ko muna ang aking anak sa paglalaro. Pagsama sa amin ngayong araw.